Chill Talk. Chill Talks. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host, PJ, and this time we are joined by a very special guest, and he is one of the practicing cardiologists here in the Philippines, as well as an attorney, and he is also an economist, and most importantly, he is the presidential candidate under the Demographic Party in the Philippines. So let us all welcome Doc Attorney Joey Montemayor. Thank you so much for accepting my invitation, Doc, and welcome to the show po. Okay, maraming salamat din po sa pag-iimbita niyo. It's a great privilege and I am honored by this. And also po sir, let us dire-diretso na tayo with this conversation. Kasi one of the consistent na sinasabi nyo lagi in media is that the battle for presidency is not about popularity, but rather the credibility of a candidate. But at the same time, na-curious din po ako sa inyo, sir. How do you feel na kung saan yung mga tao na hindi kayo kilala, nakikilala na kayo by name? Kasi historically, nung in-announce yung candidacy nyo before, you are only labeled as a running cardiologist. But now, you are addressed as Doc Joey Montemayor. Nakikilala na kayo ng mga taong hindi familiar sa name nyo. For sure, sir, how do you feel about that kind of improvement on your recognition in social media? Well, hindi lang sa social media. No? Hindi ako masyado makalabas kasi tinatawag ako ng mga tao. I think it is high time for our kababayan na i-recognize ang tao kahit hindi popular pero makaka-contribute naman sa ating bansa. No? Ako, I am may mga positive, negative. Pero ako, I consider that kasi sa politics, mahalaga yung narinig ka rin ng mga tao. Yes. And jumping into your origin story po, Doc, it is stated that you wanted to be the president at a very young age. As in, I think elementary pa lang nag-decide na kayo na you want to be the president of the Philippines. And your journey throughout your life is only a small step para makuha niya yung presidency. So my question po, sir, why did you decide to run now? Why not last election? Why not the previous election? Why now na kung saan everyone is more aware in social media, and to be honest, we're struggling with the pandemic. So why did you decide to run for presidency at this time? Very providential din, kasi tinanong nga ako ng mga taga UP Ateneo, Lasan, kung bakit ngayon. Kasi sabi ko, kung titingnan mo yung mga dating naging presidente, they were called at a time where they expertise. Kagaya ni GMA, dati bagsak ng ekonomiya. Nagkaroon ng GMA. Nung panahon ni Noynoy, naglipa na ang droga. So, si Duterte ang tinawag. So, kung investigate mo, the times call for it. For example, pandemic ngayon. Ako lang ang doktor na tumatakbo. So, palagay ko, providential din. At saka, kasi tandaan natin, it is not only what and when you decide it, but also the hand of God sometimes moves the destiny of us. Okay po, sir. Okay po, Doc. And you mentioned the previous presidents before, and I am sure, given with your experiences, madami na kayong napagdaanan ng mga presidents ng mga dumaan sa bansa natin. And one of the challenges na napo-point out ng mga karamihang tao is that every time na nagbabago ng presidente, automatic halos parang nawawala yung ginawa ng previous presidents. So in case that you win po, sir, ano yung mga nakikita nyong legacies ng mga previous administrations that you want to continue the moment you win as a president? Marami po. Actually, hindi lang negative. Pati yung mga positive, marami rin naman nagawa ang ating Pangulo. For example, yung build. No? Maganda yan. No? Pero yung 6 years, kulang yan. So, I will continue that. No? Pero, ang ko dyan, bawasan natin yung corruption. No?
No? Kasi ang tandaan natin, utang yan. Plus, dagdagan din natin, hindi lang yung build, plus public-private partnership, no? 3PP. No? Tapos, marami pang magaganda. No? For example, yung drug war, okay din naman yan. Pero ako, ang tatanggalin ko lang dyan, yung extrajudicial killing. No? So, we see to it, ang mga kapulisan, hindi sila sumosobra doon sa kanilang ginagawa. Pangatlo, yung Bangsamoro, no, na nagsimula ng panahon ni Noynoy, nagpatuloy ngayon, no, dadagdagan, palagay ko, kulang ang support. No? Pero we have to continue that. Maraming mga policies sa gobyerno natin na magaganda rin. Ano? Ang medyo negative lang, itong how they handle the COVID pandemic problem. Pero marami rin po si President Duterte na nagawa rin naman, no, na itutuloy natin. Tandaan natin na nakapirma tayo sa ibang kontrata dyan, sa ibang bansa, sa ibang mga kumpanya, at sa ibang mga multilateral at saka bilateral talks natin. Tied up tayo eh. So, hindi natin pwedeng i-violate yan. Okay po. With the next question po do, kasi watching halos lahat ng mga interviews and guestings ninyo, pinanood ko kasi. And one of the things that you are saying is that yung mga accomplishments nyo as a person and as a candidate. Pero sir, I am very curious, ano yung gaano kalalim yung extent ng teamwork nyo? Kasi for sure, hindi lang naman kayong mag-isa na gumagawa ng mga policies, hindi rin naman kayo mag-isa yung gumagawa. I want to highlight, sir, kung ano yung mga nagawa ng mga people behind the scenes that you want to credit behind the accomplishments that you are presenting to the people. Well, yung pong Democratic Party of the Philippines, panahon pa ni FBR yan. Ano? Matagal na po yan eh. Actually, kahit the election, involved kami sa grassroots campaigning for socio-economic assistance. No? Pangalawa, yung palagi namin ina-emphasize yung democratic principles as against the socialist standard. Yung sa amin, participative consensus building, no? Yung mga tao behind that. No? At meron pa po, no, yung mga actually yung instigate ng People Power Revolution, mga kasama namin, no? Hindi kagaya nung yung isang kasama ko, hindi ko napapangalanan, na puro maraming communist, no? Pero sa amin, sila yung nakapagpabago, natanggal ang diktatoriyang Marcos dahil sa mga kasama namin. Members sila ng mga active na military rin na nagpabago, no, para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. So these are of course hindi lahat yan, no? Pero may mga kasama kami, they are very idealistic. So yan po, marami nang nagagawa namin at saka tinutuloy namin yan kahit na matalo kami sa election, manalo kami sa election, tinutuloy po namin. May mga ibang kandidato nga sa ibang partido, galing lang sa amin. Ano? For example, si Greco Belica, no? Galing sa amin yan. Tapos, until such time na nagtayo siya ng sarili ng partido. Pero galing po yan sa Democratic Party of the Philippines. In fact, tumakbo po siya noong 2016 as a senatorial candidate of the Democratic Party of the Philippines. Okay po. And before I proceed with dun sa list of questions ko, may follow-up lang ako dun sa sinabi niyo, sir. Kanina po kasi nasabi niyo you are part of nung nag-ano kayo sa EDSA, part kayo nung pagpatalsik doon sa Marcos regime before. And I watched your debate with Calyodi and he actually called you a representative. Parang tinawag niya kayo na parang kayo daw, parang kasama niya na daw si Marcos. So given that hindi lang kasama, kundi sinabi niya ako si BBM. Oo, kayo mismo si BBM. So during that moment, attorney, ano yung naramdaman nyo? Kasi given that you have a history of battling against the Marcoses, tapos bigla kayong na-label as being the person that you fought for or you fought against before, ano yung tumakbo sa isip nyo nung narinig nyo yun na isa kayong alagad ng kapitalismo at hindi kayo nagpapahalaga sa mga manggagawang Pilipino? Hindi po totoo yan. Ano? Actually, yung tanong ko, hindi niya sinagot. Alam mo yung mga sinabi niya ganyan, mantra yan ng mga
communist kagaya ni Calyote. O kung hindi man communist, neo-communist. Ako po kasi, ako, naging abogado rin ako ng mga union. No? Naging abogado ako ng lowly worker. No? In fact, ang dami kong pending cases. Wala pa akong kaso na dinepensa ko ang mga kumpanya. Palagi akong pro-worker. Kasi actually, hindi niya ako pinapakinggan eh. Hindi niya sabi ko sa kanya, babalansin din natin. Kasi, alam niyo, may mga maliliit na kumpanyang Pilipino, 5 lang ang workers, 7 lang ang workers, 10 lang. Micro, small, and medium enterprises. Ito, almost half nito, 500,000, na wipe out ngayong pandemic. Sabi ko, ang tanong ko lang naman, kayo po ba meron din kayong concern sa mga small companies na Pilipino rin naman? Meron din po ba kayong concern sa kanila? Kasi po, kung bibigyan natin ng 750 across the board na wages araw-araw, babagsak po yung maliliit na kumpanya. Palagi ko, dapat win-win solution, sabi ko naman. Tapos, nagalit, wala siyang masagot no? Wala siyang masagot na matino. So, palagi lang nagre-resort sa parang nasa kalye siya na kapitalista. In fact, hindi man ako involved sa mga kapitalista. Ako pa ang abogado ng mga worker. No? Yung mga worker na disadvantage. In fact, nanalo lang ako. 8 tinanggal na mga workers. Pinanalunan ko yon yung kasong yun. In fact, hindi ako kumuha kahit isang 5. No? We won 4.4 million damages against the company. Sabi ko sa mga workers, huwag niyo na po akong bigyan kasi sa mga pamilya niya yan. No? Ewan ko kung magagawa ni Calyote yan. No? Pero ako naman, naniniwala naman ako sa kanyang stance. Kaya lang, medyo nagalit siya. No? Nagalit siya. Parang, kasi pag debate pong ganyan, sinabi ng CNN, debate, alam nyo, kahit everyday po, almost everyday, nag-hearing. Di po ba, pag criminal lawyer ako. Ngayon, pag namatay ang isang tao dahil sa saksak, siyempre, palagi ako naghahanap ng panaksa. Di ba yung ebidensya? So, ganun din po yung attitude ko. Alam niyo po, debate yan. No? Lahat tayo, sumali na tayo sa debate. Lalo na ikaw, siguro nung high school ka, college. No? Yes po. Sometimes, we have to look on the points na very pertinent sa discussion. Okay. And let's continue po with the trajectory. And given your history, given as your background as economist, a lawyer, a doctor, for sure marami na kayong mga na-assess na mga tao. Pero on a deeper level, sir, on a personal level, attorney, what's your personal advocacy? Ano yung pinakamatimbang sa inyo na gusto nyo lalong makita ng mga tao na yun yung dapat nating pahalagahan as Filipinos? Well, ako po kasi, hindi ako masyadong materialistic. Gusto ko nga may pangaral ang ebanghelyo sa buong Pilipinas. Kasi yan ang inutos sa atin ng Panginoong Yesus. Go ye into all the world and preach the gospel. Now, yung gospel, ako po kasi preacher ako sa iba-ibang lugar, mga mahirap na lugar. Nagbibigay din ako ng Bible. So, alam nyo, kailangan muna natin magamot ng spiritual. For without God, we can do nothing, sinabi niya. But with God, nothing is impossible. So, ang personal advocacy ko ay ang mga Pilipino ay magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. No? Sabi niya, with God, nothing is impossible. So, susunod na yung mga ating mga kabuhayan, ang peace, yung laban sa corruption, laban sa criminality, no? At ang alam ko, naniniwala ako, pag tinulungan tayo ng Diyos, walang bagay na imposible. Yan po, no? Ang ano ko is actually
hindi lang moral or ethical, but with a spiritual foundation. Okay po. Later may mga follow-up ako when it comes to that, pero let's just keep things on track. One of the things, sir, na attorney na nabasa ko sa Facebook nyo is that you quoted, people will only vote but God will be the one to appoint His chosen one. So this will be a hypothetical question. What if God did not appoint you to win as president? How would you feel, and what would be the first thing that you will do? Well, ako po kasi, nasa Panginoon yan, no? He can make me win. No? Pero actually, hindi ko nga iniisip yan eh. Ang iniisip ko, yung oath-taking na eh. Ngayon, pag nangyari yung hindi ako na then I will continue on my medical mission. May medical mission pa rin ako araw-araw, 2 to 4 times a week. Magagamot pa rin ako ng libre. At magbibigay pa rin ako ng pro bono o libreng legal services. Marami po akong libre. So, yan po yung gagawin ko. Wala namang magbabago sa atin. No? Wala namang pagbabago. Okay po. And this will be, I think, related doon sa kaninang nasabi nyo. Kasi one of the criticisms to your fellow presidential candidate, Manny Pacquiao, is that a leader cannot be just a man of faith. Since almost you and Manny Pacquiao you are proclaiming God during your campaign speeches. What makes, ano yung different po sa inyo? Kasi, anong tawag niyan? Pardon me ha, kasi inisip ko yung how to construct this question. Kasi yun nga, the criticism of people is that, paano naman po yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, or maybe walang background sa faith, or maybe hindi sila belong sa organization na which is, correct me if I'm wrong, attorney, you are born again Christian, di ba? Opo. Yes. So what about naman po, sir, yung mga ibang may mga paniniwala? We have Islam, we have Catholic. So how would you what do you call this? How would you in quote, how would you unify yung ganong multi-faith system natin dito sa Philippines? Well, we are in a democratic society, and we are moving in the democratic space, no? I also respect them, sa kanilang pananampalataya. Kagaya sa born again, maraming born again pero ako baptist ako. But I can exist, I can survive. In fact, lalo ko sila tutulungan. No? Tutulungan ko, lalo yung mga kapatid natin Muslim. No? Actually, ako ang defender ng Catholic faith, no? Minus yung mga rebulto. No? Ako yung nagre-represent sa Catholic Church kasi all the ideas of Catholic faith, dala-dala ko. No? Except yung mga pagsamba sa mga rebulto. Pero yung love one another, no? On preservation of family. No? Yan, ako, ang mga Muslim, alam niyo po, in a way, kapatid din natin hindi lang dahil sa Pilipino tayo, kundi anak din sila ni Abraham. No? Kasi ang tatay nila si Ismael. Ang tatay naman natin, kung Christian tayo, ay si Isaac. Magkapatid yun. No? Kaya lang, magkaiba yung nanay. Hindi naman ang mga anak dapat mag-away. Yung mga nanay nag-aaway. Yung dalawang babae nung ito talaga mag-aaway. Pero ako, I can live with them. No? Love all people. No? Ang unang ng ideals ng isang born-again Christian is to love all people. Okay po, sir. And exist with them. Respect their religion. Respect them. Also, to add to that, another fear kasi ng mga tao when having someone of faith becoming a leader is that we have three main issues na inaano ng mga tao doon. Is that we have the LGBTQ, or the civil union of homosexuals, and at the same time yung abortion and the divorce. Yan yung tatlong major factors kung bakit most people are hesitant to vote someone of faith as a leader. Pero on your side, attorney, ano po yung mga side nyo doon sa three topics na na-discuss ko kanina? Alam mo, I have to congratulate you. Nakaka 10 minutes pa lang tayo, pero mas magaling ka magtanong kaysa sa media. Kaya alam mo, sabi ko, karamihan ng mga cabinet secretary ko, mga kabataan. Wag na yung mga senior citizen. Kasi bigyan na natin pahinga yung mga senior citizen. Mas magaling ka pang magtanong. Number one, yung same sex.
marriage at civil union. No? Alam mo, tinanong ako ng mga bakla dyan. No? Tinanong po ako, yung mga brilliant na mga members ng LGBT. Sabi ko, hindi ko na sasabihin yung, hindi ko na i-invoke ang Bible. Pero dapat, bilang Pilipino, respetuhin natin ang ating batas. Diba? Family code. Ang family code, ang sinasabi ng family code, marriage is a special contract of a special union between a man and a woman. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang batas natin, so we have to respect that. No? Kaya sabi ko, unless na ma-overturn nyo, hindi naman pwede. Sabi ko kasi hindi pa na-overturn yan. It is still the law. Ngayon, kung gano'n ang batas, nasusundin ko. No? Pero kung na-overturn nyo na, I have to respect the law also. Diba? Okay, yung divorce naman. Ay, yung pong abortion. No? Yung abortion, isa lang ang dapat yan. Ano? Lahat ng abortion, hindi lang masama sa harapan ng Diyos, kundi illegal. Ano? Except medical abortion. Yung medical abortion, kunyari, buntis ang nanay. Tapos, tumataas ang presyon, nag-epilepsy. Mamamatay yung bata, mamamatay din yung nanay. So, ang gagawin namin nun is to operate right away. Kung mamamatay yung bata, masasave yung nanay. Pero may mga ano naman na nasasave naman pareho. Pero yung karamihan, yung eclampsia, ang tawag, dapat nasakripisyo yung buhay ng bata para mabuhay yung nanay. No? Yan lang po yung abortion na tinatanggap ko. Ayaw kong tanggalin yung bata dyan, buhay. No? Kawawa naman. Meron pa isang abortion, pag bulok na yung bata sa loob. No? Stillborn. No? Patay na yung bata. Kasi pag hindi mo tinanggal yung bata doon, hindi mo inabort, mamamatay pa rin. No? Patay na yung bata. So, yung isa naman, yung divorce. Divorce, yes. No? Alam niyo po, wala pang divorce sa Pilipinas. No? Ang divorce, ang pagkakaiba ng annulment. Ang annulment kasi kailangan pang i-prove sa court. Tsaka napakamahal din. 240,000 to 60,000. Napakamahal ng proseso ng annulment. Pero yung divorce, alam mo, susumpa ka lang sa civil registrar. Tapos na. Kaya lang, ang problem ng divorce, mawawasak yung pamilya, which is the basic unit of our society. Na medyo ang divorce satanic no? Kasi binawasak ni Satanas yung ating pamilya. Na alam mo naman ang Filipino family is tightly knit and also very close. Ano? One of the traditions sa pamilya saan natin ay yung pamilya natin, may mamalaki natin ng pamilya natin. Actually, hindi lang ang pamilya natin. Sometimes, in the house, in our home, we also shelter this extended family rin. Diba? Pati nga yung mga anak ng mga anak natin at saka yung mga apo natin. Pati mga pinsan, magkakasama mo rin tayo. Yes. So, I want to preserve that. No? Okay. Gusto ko maging matibay pa rin ang pamilya Pilipino. Sige po. I think, Attorney, I have two follow-up questions kasi when it comes to the abortion part, I think everything, what you said was already clear. The first follow-up question is about dun sa LGBTQ. So, in case that you win as a president, would you be willing to overturn? Kasi sinabi nyo kanina is, parang hindi mangyayari ang homosexual union because of the family code. Kailangan pa i-revise yon. So, if you win, would you be willing to revise that code? Kasi the moment that is revised, na-revise siya, like you said kanina, you would be open to that kasi part na siya ng law. So, in case you win, sir, attorney, would you be willing to revise that? Well, unang-una, executive position ng presidente. Executive position. Kung sigurong senator, congressman. Pero ang presidente kasi, tinitingnan lang niya kung anong ongoing progress sa mga batas. Pero kung mag-i-initiate ako ng LGBT para ma-revise, hindi po. I will not do that. No?
Pero for example, na-overturn. Na-overturn na natin ko. Sabi ko sa mga bakla, mahal ko kayo, sabi ko. Bakla, tomboy, yung 5, no? Yung mga amoral, asexual. Yung mga ganyan, sabi ko, kung ano ang batas, siyempre ang presidente ang unang susunod. Di ba? Hindi natin pwede kontrahin. Pero, kasi sa pagiging Christian ko, I am not willing to initiate. Okay. So parang anong tawag po niyan? Correct me if I'm wrong with this statement. Once na ang legislators natin from the Congress up to the Senate nagkaroon ng bill overturning that, automatic you will be in favor. Hindi nyo na siya haharangin for the sake of clarity lang naman po. Ay, hindi naman po ako pwedeng mangharang kasi separation of the 3 branches of government, no? Executive, legislative, at saka yung judicial. So hindi ako pwedeng makialam. Pero once na ano man ang batas na bago o kaya susunod ako. Okay. So thank you so much for that. And when it comes to the divorce, I think one of the counter arguments doon sa sinabi niyo po kanina is that how when it comes to the preservation of family, o what if po daw ang isang pamilya ay nasa isang abusive household, yung asawa inaabuso yung anak, sinasaktan yung pamilya, how would that not be a ground for the establishment of divorce? Para let's say kahit sabihin po natin na importante daw ang pamilya talaga because that's the basic unit of society, but what if yung family na yun ay dysfunctional and being separated actually helped? Kasi parang some of the studies na pinipresent to counter yung sinabi niyo po kanina is that families that are in a toxic household, once na nag-divorce, usually nagiging masaya yung either side and yung anak usually. So on your side po, attorney, what's your say about that? Alam niyo po, ang pinaka-traumatic ang divorce sa mga bata. Sila yung primarily affected. Now, ako po ang isa sa pinakamarami sa Pilipinas na na-file ng annulment in view of physical violence, yung VAUSI, at saka yung annulment. Violence, physical violence, psychological violence, meron pa tinatawag na financial or economic abuse. Actually, isa ako sa pinakamarami sa Pilipinas ng kaso sa annulment based on physical, financial, and psychological violence. Ako naman, nakikita ko talaga yung point, kawawa ng ating mga kababaihan. Pero bihira akong hindi pa ako nakakita in all of my practice in civil law, no? Na sinasaktan ng babae ang lalaki, wala pang ganyan. Pero nakita na ako, actually may mga nag-grant na rin ako o may mga legal separation, nullity, tsaka annulment. Dahil nga sa physical violence, lalo-lalo na ang Filipino wife or wives, masyadong abuse, no? Lalo-lalo sa mga baryo. Talagang makita mo, ito pa yung masakit dito. Yung kanyang anak na original ng babae, nire-rape pa nung stepfather niya. So, opo, marami po yan, actually, isa ako sa mga naging abogado. Dalawa lang kaming abogado na abogado ng mga na-rape ng mga bata, deaf, mute, and blind. No? Isa ako sa, nung early in my career as a lawyer, I was a volunteer lawyer together with one who was a graduate of Ateneo. Dalawa kami na dumilagan dito, no? And I always file, lalo na pag ni-rape yung kanyang anak na nung babae, yung anak niya sa unang pangasawa, ay nagpa-file usually ako ng VAUSI. And if they are married, I will file annulment in view of the absence of divorce. Meron din naman pong meron din namang basis talaga, no? Kasi ako nakikita ko talaga yan, pasa-pasa yung nanay, papakita pa niya sa akin. Ako bilang doktor, pinipicturean ko pa nga yung mga yung mata, bugbog,
yung kanyang mga kamay, paa, talagang nakita mo na brutal talaga. So, I filed annulment. In fact, may mga pending ako I think mga 8 live cases. No, kahit na presidential candidate ako, kailangan pa na ako magtrabaho. No? Kasi ito, libre lang naman to. Lalo na pag libre. Lalo kung hindi depensa yan. Okay. Kasi yun nga po, parang yun kasi nakikitang argument ng mga tao na, ano tawag yan? To add also to that, yung meron na tayong legal separation, so bakit pa kailangan ng divorce? So at least you provided a perspective on that. And yung po kasing legal separation, sige po. Yung legal separation, bed and board lang. Kasal pa rin kayo. Kasal pa rin kayo. Pinag-iwalay lang kayo in view of the violence. No? Pero kahit pag lalaki ka, kahit na may legal separation na, susuportan mo pa rin ng financial. Unlike ang annulment, total separation. Pero alam niyo po ba yung grounds ng annulment? Yan din ang grounds, no, plus 2 other na ginagamit dito sa bill ng divorce na final ni Pia Ontiveros at saka si Riza Ontiveros at saka ni Pia Cayetano. Okay. Actually, pareho lang ang grounds yan. Kaya lang, ang annulment kasi napakamahal. Napakamahal. Tapos, hindi pa nag-grant yan in one sitting, napakatagal. Kasi ang ating society, ang ating courts, they tend to protect the ties that bind. Okay. That's about yan. Kaya, mas ganun din, no? Ganun din ang solicitor dyan. Okay po. And to proceed with our next question, attorney, you are from, of course, the knowledge of everyone, you are sumali na kayo sa iba't ibang interviews from presidential debates, and even before, I think kinuha din kayo dun sa nung kinuha kayo dati nung side nyo doon sa wedding sa Pampanga. That was, I think, 6 years ago. You appeared in different... Yung debate po, actually, isang debate na lang. Kasi nga, ayaw akong invite ng SMNI. Ayaw akong invite din ni Jessica Soho. Hindi rin ako na-invite sa DZRH. Only one. Kaya nagpasalamat naman ako sa CNN. Na nagpasalamat po ako na inimbita naman ako. Okay po. And out of those lahat ng naging appearances nyo and interviews, meron po ba kayong na-experience na tanong na hanggang ngayon parang looking back, parang gusto nyong balikan the moment that you were asked the question and answer it a bit differently? May instance po bang naiisip nyo rin yun? Wala po. Ano pa ako, maliit pa ako. I stand in moral, ethical, and spiritual grounds. Hindi nagbabago yung ano ko. Hindi po nagbabago yung mga ano ko. Yung aking mga sabihin nating principles. Okay po. And hindi po ako hindi kagaya ng iba, no? Sabi hindi tatakbo pero tumakbo. No? Sabi iba-iba yung may mga changing no? Kasi ayaw ko na magsalita ng yung mga tao, no? Kasi baka akala nila pinapatama ko. But when if you are a lawyer, you have to cite concrete example. No? Hindi pwedeng malabo. No? Para at least naman masuportahan na yung sinasabi ko tama. Okay po. And to add for that with the next question, this question is hindi ko po kayo tatanungin as a presidential candidate, but rather as a doctor and an attorney. Kasi given all of your experience, ano yung nakikita nyo pong potential ng ating mga young doctors and young lawyers na sa tingin nyo mas mapapabuti pa ang larangan ng abogasya at ng medicine? Alam niyo po, amazed ako Nung nag-aaral ako ng medicine, ang daming brilliant na mga young minds. Nung nag-aaral naman ako ng abogado, kasi nag-aaral ako ng abogado, late na naging abogado ako nung 45 years old na ako. Kasi doktor na ako noon So, ang ko po, amazed talaga ako sa mga Pilipino. Alam nyo,
pag pupunta kami sa ibang bansa noon, kasama ko yung mga doktor, pag makita mo mag-present ang Pilipino sa case study, napakagaling, no? So ako, karamihan ng ilalagay ko sa cabinet, mga young people, no? Pag sinabi kong young people, dapat hindi mag-exceed ng 40 years old ang age nila. Kasi, alam mo, technological age na tayo ngayon. No? At saka, alam mo, outdated lahat ng natin. Yung curricula. No? Yung elementary, high school. Alam mo, yung K11 at 12, wala namang masyadong dinagdag yan, lalo na nagka-COVID. Tapos, outdated, pati yung mga ano natin, yung, alam mo, mag-aaral ka ng, kasi ang pre-med ko, medtech, ano. Alam mo ba yung first 2 years na medtech, high school lang, kinuha na namin ng high school. Actually, may Spanish na kami ng high school sa Pampanga. Kinuha ko na naman ng Spanish, 4 na beses, 4 semesters. So talagang maraming unnecessary. No? I-overhaul natin ang ating, lahat ng ating yung curricula. No? Ngayon, lalong-lalo na hanggang elementary. Alam mo, pag pupunta ako sa Amerika, makita mo yung mga young Filipino nurses. Ano? Napakagaling. Punta ako sa Europe, mga Filipino nurses, doctors. No? Kahit saan ka pumunta. Ang head ng mga African department sa mga medicine sa hospital. Mga Filipino doctors, cardiologists, Singapore, ganun din. So, nagkakaroon tayo ng brain drain. Dapat i-preserve natin sila dito sa atin. Bigyan natin ng mataas na sweldo. Okay po. And with that, diretso po tayo na. I will be talking to you as a presidential candidate now. Recently, yun nga, umattend po kayo ng CNN debate, and one of the interesting pictures na nakita ko is yung picture nyo behind the scenes with the 8 different candidates. So, how was that experience talking with different presidential candidates, and sino-sino yung mga tumatak sa inyo during those for sure nag-uusap naman po kayo nun off air. So ano yung usual na pinag-share nyo within each other with the other candidates? Nung alam niya, pwede kong share sa inyo yung picture, ano. Pagkatabi nga kami niyan, nag-uusap kami ni Isko, no. Pagkatapos si Manny Pacquiao, nagkukwentuhan kami. Tapos si Lenny, kasi tatay niya naging teacher ko. Tsaka kasama ko ang kanyang asawa sa Kaya Natin, si Jessie Robredo. Karamihan, well, siguro si Lacson hindi na iba sa akin kasi ako yung representative ng mga doktor sa Senate at sa Congress. Ano? So, familiar ako sa kanila at familiar din yung ila sa akin. No? Kilala naman ako. Di ba sabi pa ni Isko, I have high regard to Dr. Joey Magdalena. Kasi nga, si Willie Ong, kasama ko sa organization, Philippine College. So, ang hindi ko lang kakilala yung mga matatanda. No? Hindi ko lang kakilala. Ay, yung mga ibang candidates, yes. Kasi, yung ibang mga candidate, kakilala ko, 50% of that. Kakilala ko, no? Pero hindi ko naman yung vibes of friends. Ano? Kasi sino ba naman ako? Sila yung mga popular, hindi man ako popular. Okay po. And with that, with the next question, before I proceed doon sa last 3 questions natin. Recently, during this pandemic, you experienced one of the newest form of campaigning, which is online. And ngayong panahon, attorney, na kung saan allowed na tayo ng mga face-to-face na campaigning, how was the experience campaigning to people via live stream versus campaigning to the people via public speaking na ginagawa ninyo sa mga public places natin ngayong pwede nang gawin yun? Alam niyo po, minsan naiinggit ako no, sa mga naka-motorcade. Ako wala akong motorcade Kasi nga, wala naman akong perang ibabayad. No? Well, wala na akong poster, no? Pero may konti akong tarpaulin na konti lang. Hindi naman buong Pilipinas. Ano? Ang mga kung may makita kang tarpaulin, usually binigay lang ng isang pastor yan. O kaya ordinary citizen. Pero ako, wala ako niyan wala akong
bihirang public speaking ko except maging guest speaker ako sa church. Hindi ako wala po akong yung lalabas. Pag nakita niyo ako lumabas, nagpe-preach ako ng gospel. Pero hindi po kapil. Pero ako, I thank the Lord. Alam mo, kung walang social media, hindi ako makikilala. Alam niyo, ngayon, pwede ka na mag-messenger. Pwede ka mag-Twitter. Although hindi ako masyado sanay dyan. Instagram mo, wala rin naman ako dyan. Pero meron ako messenger at Facebook. I thank the Lord kasi nakikilala ko. Alam niyo yung CNN debate, nakita ko, no? One day after that, 2.6 million na kaagad ang views. Wala pa yung sharing, no? So, I really thank God, no? Na binigyan niya itong social media. It is a platform where I can also share my vision and my platform of government. Okay. So, yun po. Alam mo to sa akin, it is short of being calling it miraculous. Bino mo, pag nagsalita ka sa FB Live, kita na sa buong mundo. Yes. Kaya, at saka rin sa ating dalawa, no? Alam niyo, Google Meet, eto, platform ng social media. Yes. No? Hindi tayo magkakaroon ng and I hope ma-share mo rin sana sa iba yung whether positive or negative. I really don't mind. Yes po. Sana po ma-share nyo rin sa mga kaibigan. Okay. And another question po, attorney. Kasi nabasa ko sa mga iba't ibang introduction sa inyo ng iba't ibang newspaper or magazine is that ang platform ninyo as a president is faith-based. Excuse na po, marami na kayong ako konti pa yung nabasa ko tungkol sa akin. So, I thank you. Marami na pala, no? Opo, meron na rin po. And one of the things na nami-mention po lagi sa inyo is that you are taking a faith-based approach when it comes to your platforms and kung ano yung gusto nyo mangyari as a future president of the Philippines. So my question is this, kasi may background po, ang background ko rin po kasi is naniniwala din kami sa faith in action, my family and I. Pero sometimes nagkakaroon ng cloud of judgment na kung saan minsan ang akala nating faith in action yung pala tumatakbo lang pala sa personal agenda. So if ever if you win as a president po, attorney, how would you determine if kung ang nangyayari sa Philippines ay galing sa faith or galing lang sa personal agenda? How would you determine that? Well, wala kasi akong personal agenda. Tama po kayo. It's all based on my faith as a Christian. So, ang isang Kristiyano, gusto niya, yung tunay na Kristiyano, gusto niya malinis. Wala ethical, wala corruption. Yun ang number one. Kasi, sabi nga ni Peter, St. Peter, sabi niya sa mga Pariseo, you love the praises of men rather than pleasing God. So ako, mas gusto kong piniplease ko ang Panginoon. At palagay ko, pag meron tayong principles that love God, no? Ito, lilinis ang ating pamamalakad. No? Pangalawa, no? Dapat you have to be emotionally attached to people. No? Gusto ng Panginoon pagmamahal. So, ako, I espouse that. Kasi hindi mo pwedeng improve ang lives ng mga tao na sinasakupan mo if you do not love them. So, yung pangatlo dyan, ang hindi lang malinis, kung hindi meron pamamalakad na pagmamahal din, you have to be attached with people. Not only that, but your governance must be one that is guided not only by moral principles, but by spiritual principles. Kasi, ano ibig sabihin? Kasi, alam nyo, kagaya ng ating presidente, minura niya kagad ang Diyos. Now, early in his term. So, ano nangyari? Marami din doon. Kasi ang Diyos totoo. God is alive. Wala siya nagawa dahil almost 2 years COVID. Puro utang ang ating bansa. Kanina umaga, hindi na 11.3 trillion ang utang natin. 13 trillion. 12 trillion na. Sabi ng our national treasury. So, yan po, no? Kasi sa Bible, no? Let your light so shine before men,
that they may see your good works and glorify your Father. Ano yan ko sabihin dito? Alam nyo, yung iba sinasabi mong Christian ka, pero hindi naman lumalabas sa buhay mo. So, ang tunay na pagiging Kristiyano ay yung pagmamahal sa kapwa. Di ba sinabi niya, there's only one great commandment. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second one is just like the same. Love your neighbor. Kasi ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay yung pagmamahal sa kapwa. Okay. And anong tawag nito? Parang I actually read this quote. Di ko lang, matagal na to, high school pa ata ako na the law is just the anong tawag niyan? The law is just an extended version of the Ten Commandments. So yung based on what you said. So parang ganun, dun siya nagfo-fall. And for the next one po, attorney, I will be asking you about the Ukraine-Russian conflict. But I think you were asked countless times kung ano yung side nyo dito. But I will ask you, ano yung, as a leader yourself, how do you see the action ng Ukrainian president in handling this kind of conflict? Yung Ukrainian president po, si Zelensky. Yes po. Well, kasi matagal na yung alitan na yun. No? In fact, ang nagsama pa yung dalawang yun. Tanda natin, yung USSR. No? Number 1 na pinakamalaki, ang Russia. Number 2, ang Ukraine. At saka baka hindi alam ng iba, karamihan sa mga nung ma-divide yan ang USSR, nung nag-iwala yung Russia at saka Ukraine, tandaan natin na mga nuclear warheads ay yung mga USSR nuclear nasa Ukraine. So nakakatakot yan pag nagkaroon ng all-out war. Pero we pray for peace. Kung si Zelensky naman, hindi naman siya violente. In fact, our sympathy goes to him. Napakarami nang namamatay. No? Devastated ang ekonomiya at saka yung physical structure ng Ukraine. Pero we also go with the UN resolution condemning the Russian invasion. Ako ganun din ako, no? Pero alam niyo, hindi naman tayo kailangang magpadala ng mga sundalo natin. No? Ito ngang impingement ng China, hindi natin nagdedepensa. What more, no? Kung ang layo-layo pa ng Ukraine. Not being insensitive, no, about let us pray for peace, no. Ito po mabibigyan naman ng solusyon yan kasi magkakamag-anak ang mga yan Tandaan natin more than 50% ng mga Ukrainians ay mga dating Russian din yan, mga ethnic Russians. So magkakamag-anak din yan Tapos 50% of Ukraine are Russian speakers. So, it is a complex issue na we cannot just conclude. No? Pero of course, I condemn the Russian invasion. Okay po. Hindi makatao, hindi makadiyos, at sa larangan ng modern society, it is uncalled for. Okay po. And I think this question, itong next question ko po, attorney, kakatayin ako ng mga kakilala ko if hindi ko ito itatanong sa inyo. Recently kasi a video went viral with your interview with Miss, yung dun sa ANC, it became viral. And I was curious kasi on that note, I think you were called out for your statement. And after that interview, did any of your perception on media change based on your interaction with the journalist? Well, I love the media. No? In fact, meron akong libro, no? The Media and Duterte. Na, meron ako, kasi I love the media people also. Kasi involved din ako dyan. Nagkaroon ako ng program sa DWDM. Regular guest ako sa DZAS, sa Doctors Online. Guest ako madalas sa Abogado de Campanilla ng ABS-CBN. At saka nag-guest din ako sa Good Vibes. Pagkatapos, guest ako sa 7. Madalas ako mag-guest sa 7. Kay Susan tayo, no? Susan and Lala. Tapos guest din ako sa Channel 5. Kay Oli Mercado at Cheryl Cosin.
So, babad din naman ako sa media. Kaya lang, ang unang statement niya talagang, ako kasi kalmado lang ako because I'm alone. Ang unang statement niya kasi, it is very provocative. Sabi niya, yung fake accusation mo kay Isko, hindi ka ba nababad? Sabi ko, unang-una, before you will call it fake, i-evaluate nyo muna. It is just one day after the debate. So, what is fake to you may not be fake to the residents of Manila. So, kailangan muna ng evaluation before you will accuse me of spreading fake news. So, kasi dapat yung mga fact-checker, dapat i-check din. Kasi yung mga fact-checker, minsan sila mismo ang fake. No? Yan po, kaya nagagalit yung ibang kababayan natin sa mga fact-checker. Akala mo sila yung mga unerring. Pero ang maganda siguro doon, hindi muna niya tinapon sa akin yung tanong, ay yung accusation. Saka hindi ko naman sinabi yung pangalan niya. Hindi ko sinabi yung pangalan niya kasi marami akong kasama sa media. Yung the day after, tinawagan ako. No? And they defended my position. Sabi nila, inulit-ulit namin, wala ka namang hindi mo naman sinabi yung pangalan niya. Opo. Ang sinabi ko lang, yung stasyon niya. Buti nga ako, sinabi ko lang naman ang pangalan ng stasyon niya. Pero ang ating Pangulo, si Duterte, pinumura pa nga niya, di ba? Ako hindi ako nagmumura nagmamahal ako. Okay. And this will be my final question po sa inyo. And I think this is a bit I think sa lahat, ito yung pinaka-political sa lahat. Kasi sinabi nyo rin, in the same interview, dun sa parang rapid fire questions ng reporter, I won't name, kilala nyo na kung sino siya. So for the sake of formality na lang, anong tawag na to? You were asked kung sino yung sa tingin nyo na rival ninyo and kung sino yung gusto nyong makapartner na presidential candidate. Ano yung nakikita nyo kay Senator Manny Pacquiao para maging ally siya? Ano yung nakikita nyong quality sa kanya para magkasundo kayo? And ano naman ang nakikita nyong qualifications ni Leni Robredo kaya nyo siya nakikita as your rival during this candidacy? Yung po si Manny Pacquiao, we have the same faith. Tinanggap din niya ang Panginoong Jesus. At palagay ko, sinabi ko nga sa kanya, di ba magkatabi kami? Sabi ko, after 6 years, pwede ka pa tumakbo. Sabi ko, hindi kagaya ko, I am already 60 years old. Ang gagawin ko na lang, mag-medical mission na lang ako. Kung hindi man ako pipili ng Panginoon. Pero sabi ko sa kanya, you can still run. Kasi kung 43 ka lang, plus 6, edi 49 ka na. Hindi kagaya ko, 60 lang. Hindi naman ako, I just turned 60 actually. Birthday ko lang ngayon, February 17. So ako naman, mabait naman siya, humble siya. Maganda rin naman ang paglilingkod niya. Kaya sinabi kong, palagay ko, sabi ko, siguro a little age, siguro palagay ko, mag-aaral lang siya. Nang talagang yung totoong pag-aaral. Si BP Leni naman, kaya siyang rival ko. Kami naman talaga tumatakbo. No? At saka maganda rin naman yung ideas niya ni BP Leni. Kaya ako rival kasi we run on the opposite direction. Ibang-iba yung issues namin. Yung divorce, pro-divorce siya. Ako hindi. Siya, pro-same-sex siya. No? If I'm not mistaken. Ako hindi. So, we run counter. No? Tapos, pro-abortion siya. Ako hindi. So, I am for the life of a person. No? Marami kaming very liberal ang approach niya kasi LP naman talaga yan. Ako naman, gusto ko kasi gusto ko yung preservation of our family, preservation of our life, preservation of our relationship with God. Hindi po ba maganda yun? Kasi nung narinig ko siya, sabi, magkakatabi kami ni Brother Manny.
narinig ko siya, opposite talaga, no? Kaya I am running against the principles where she stands for. Ngayon, kay BBM, hindi ko kasi alam yung stand niya ni BBM kasi hindi siya sumasali sa debate. I want also to know his stand. But as far as this is concerned, palagay ko si Lenny tumatakbo, si Isko, Manny Pacquiao. No, pero yun talagang pagtakbo, no? Si BBM kasi hindi ko ma-judge. Opo. I cannot judge him. Tsaka hindi ako pwedeng magsalita ng masama sa isang tao na nakatalikod o wala. Kaya pag tinatanong ako ng opinion, well, actually, dahil madalas kami nagpo-protesta ng panahon ni Marcos, dapat nga opposite kami. Kaya lang hindi ko alam, iba yung tatay niya, iba rin siya. So, hindi ko alam, kasi hindi ko ma-judge siya at this point in time dahil wala siya ayokong tumaga sa isang taong wala. I also respect people. No? Ayokong manakit ng kapwa na wala naman doon. Gusto ko pag sinabi ko, nakaharap ko siya. Unless general ang opinion sa isang tao. Kasi ang ating public service is of public interest. No? So, yan po. Okay. And to end this episode, attorney, thank you so much for being a part of this. Pero last na singit ko na lang ito kasi one of the things that you said as a candidate is that in 1 year, mararamdaman namin ang presensya nyo. Given the history of previous candidates na nag-promise din ng isang timeline tapos majority ng tao na disappoint, how is your promise na mararamdaman namin ang presensya ninyo in 1 year different from the promises made by different candidates before? Alam niyo po, 1 year is a long time. Hindi gaya ng iba, 100 days lang. Ang 100 days, more than 3 months lang yan. Ako 1 year. Kasi alam niyo, we have been in this pandemic for a long time, 2 years. And we have the longest lockdown in the whole world. Kailangan proper evaluation of the situation. And sa medicine kasi tawag doon diagnosis. Proper diagnosis. Kasi pag mali yung diagnosis mo, mali ang treatment mo. Mali ang paggagamot mo. Akala mo, cancer, infection lang pala. So, inoperahan mo. Kaya ang gagawin natin dyan, proper evaluation, thorough evaluation, comprehensive evaluation of our situation. Then, pag magbibigay tayo ng solusyon, dapat permanent and long-lasting. We have to lay the fundamentals. Hindi kagaya na iba, band-aid solution lang. So, I will not promise that. Ako, ang mga iba nagpa-promise ng economic recovery, wala naman silang background. Ako po may background. At PhD economics ako. Tsaka nagturo ako sa BEDA ng MBA. At tsaka managerial economics. At tsaka sa PhD, nagturo po ako. No? So, at tsaka sa Palawan State University. So, ako po, hindi ako nangangako ng mabilisan. Palagi ko, 12 months is a long way to go. In order for us to recover completely of this kind of situation. Okay, and with that, thank you so much, Attorney Joey Montemayor, for being a guest sa episode na ito. And to those listening, if you want to follow his campaign, I will leave your social media links in the description ng episode na ito. And best of luck in your campaign and during the elections, Attorney. Thank you so much for being here. And sa mga nakikinig, this is PG of Chill Talks, signing off. Bye-bye. Okay. Maraming salamat. Hi, sir. Parang okay na.